morning! Gagawa ulit tayo ng panibagong technology o design ng ating recycled bottle ngayon. Gagawa po tayo ng charan! Tower garden. Una po, bubutasan po natin ng puwet ng ating bottle. Ito na po yung mga iba kong nabutasan. Katulong ko po dito yung aking mister kasi marunong po siya sa pagbutas. Kasi matigas po yung puwet nito. Kaya dahan-dahan lang po, baka kasi mapaso po kayo. Mahihirapan po kayo kasing magbutas nito, lalo na pag tayo po mga babae, hindi po siguro madali para sa atin kasi matigas po yung puwet nito, kaya kailangan mainit na mainit po yung pangbilog nyo po sa puwet. Ito po ay gumawa po kayo ng hulmahan nyo na bilog, depende po kung ano pong idea ang nasa isip ninyo na madali po para sa inyo. Ayan, pwede po. Tapos, gagawa po tayo ng awang, yung lalagyan po ng ating lupa, tapos pati yung ating pananim. Depende po kung anong gusto nyong ilagay sa inyong bote, kung anong gusto nyong halaman o gulay na ilagay, pwede po. Depende po sa inyo. Ngayon, bubutasan po natin siya para dyan po tayo maglalagay ng lupa. Depende rin po sa inyo kung gaano kalaki, maliit po ito o malaki, pwede rin po. Dahan-dahan lang po ang ating mga kamay, baka masugat po tayo, matalas po yung ating mga ginagamit na tools, kaya ingat po. Ayan. Ganyan po kalaki ang binutasan namin. Uulitin nyo ho to sa lahat ninyong mga bote na nabutasan ng puwet. Ayan. Depende rin po sa inyo kung gusto nyo parehas ang laki ng butas o maliit yung iba. Nasa sa inyo po. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po namin ginawa ang aming tower garden. Ayan. Inutusan ko po yung aking asawa para gumawa nito kasi ako po ang tagahawak ng camera. At gabi po namin ito ginawa after work ng asawa ko. Kaya medyo may nakikita ko kayong mga anino. Ayan. Marami po kaming ginawa. Lahat po ganyan po ang ginawa namin, mga butas. Tapos, idudugtong po natin yung puwet po dun sa, yung butas po sa may puwet. Dun po natin idudugtong po yung bunganga ng bote dun sa may mismong takip. At yun na rin po ang maglalak sa kanya. Iti-thread po natin yung takip at yun ang kanyang lock. At huwag po palang kalimutan na butasan din po sa may baba ng bote na yon para doon po lalabas yung sobrang tubig pag tayo po ay nagdidilig. Or pwede rin po na ilus nyo lang yung takip para dyan na lang po lalabas yung tubig. Tignan nyo lang din po, depende po kasi yan sa kung umuulan, malakas ang ulan, kasi minsan po nababaha po yung bote. Kaya tignan nyo maigi po, i-bisibisitahin nyo po. Kung gusto nyo pong maraming butas, mas maganda po para ma-drain siya kaagad. Pero yung sa amin po, ilulus lang namin yung thread, tapos may 4 na butas sa ilalim. Hindi po masyadong dito sa may ano niya, hindi po mababa yung butas. Medyo angat-angat ng konti po, siguro mga 2 inches po mula sa takip. O kaya dun mismo sa pinaglakan niya 2 inches po or 3 inches para yung may kunting tubig po na maiiwan at yan po ang magsusupply sa kanya ng tubig para hindi po tayo palaging nagdidilig.
Tapos, bubutasan po natin yung paglalagyan po natin ng tali dahil yun po ay doon po natin ipaglalak. Ngayon, idugtong-dugtong. Lilirain po natin patapos bilugin. Tapos, saka natin dyan itatali kung saan po nyo gusto i-design yung tower garden. Ganyan po. Ang ginamit po namin poste dito ay yung existing po na poste ng may-ari po ng bahay. Dun sa taas po niyan ay may satellite. So, naisip po namin na dito na lang namin siya ikabit. Total, maganda naman po yung poste. Siguro hindi naman magagalit yung may-ari ng bahay. Stainless naman po yung yung poste, tsaka matibay po, malaki. So, dito po namin naisip na ilagay po yung aming tower garden at stable po siya. Ngayon, ang gagawin po natin ay pagdugtungin po natin yung mga nagawa po nating bote. Lagyan na po natin muna ng tali at medyo tali po natin ng konti just to guide lang po. Tapos, saka na lang po natin siya hihigpitan o i-fix kung nagdugtong-dugtong na po yung mga bote. Yan. At saka na i-thread nyo na yung takip niya. Saka lang nyo po hihigpitan yung tali para hindi po kayo mahirapan. Ayan. Dito po sa bottle garden na to ay napakaganda po kasi hindi ka na po problema sa space na gagawin mo kasi paakyat po siya eh. Hindi po malawak yung space na nakakain niya. Pataas po siya. Tamang-tama po sa mga nakatira po sa syudad. Ito po ay napakagandang idea po para kayo makapagtanim ng sarili nyo pong gulay habang nasa quarantine. At saka maganda rin po itong lagyan po ng lettuce. Kaya po balak namin pong lagyan ng lettuce. Tatamnan po namin ng lettuce o yung pichay. Yun po yung madadaling ma-harvest. Tsaka yung mga ugat niya po ay kukunti lang. Hindi po masyadong maugat siya kasi yung lupa po nito ay limited lang yung lupa, hindi po kagaya ng ibang crop na kailangan po ng maluwang na. Ito po itatamlan lang natin yung mga hindi po namumunga na gulay po, mga leafy vegetables lang kasi hindi masyadong maraming ugat siya. Saka madali lang po na hina-harvest po ang dapat ilagay natin dito, yung mga gulay po na madaling ma-harvest lang. Good for 1 month. Pwede na po natin siyang harvestin. Yan. Ang nakita po naming crop na madali po ay ang kangkong, pichay, o pwede nyo pong lagyan ng mga bulaklak. Pwede rin po yung orchid. Yan, pwede po yan. Kasi yung orchid hindi naman po kaagad-agad nag-uugat ng marami. Tsaka kung siksikan na sila, madali lang po i-transplant. Ito po ay pakita lang po namin sa inyo kung paano namin ikinabit. Pagkatapos po nito ay tatanggalin po ulit namin para sa pagpintura. Ganyan lang po ang pagkakabit niya. Sundin nyo po hanggang sa tumaas na tumaas ito. At pwede na pong lagyan ng lupa. Depende na po sa inyo kung ayaw nyong lagyan ng pintura, pwede rin po. Yung ginamit po naming pintura dati dun sa una kong pinost ay naubos na, kaya gagamit na po kami ng nasa dilata po na pintura. Pwede rin po ito. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo yung pintura or kahit na hindi nyo na po pinturahan, pwede rin po. Ito ay dahil wala po kaming magawa dito at mura naman po ang pintura, kaya naisip na lang namin na pinturahan siya para may konti namang ganda yung ating mga ginagawa. Kasi sari-saring kulay po ay napakagandang tingnan po. Kaya depende na lang po sa inyo. Wala pong problema kahit na walang pintura. May tower garden. Ito po yung kangkong. Ayan po ang pechay. Nakakatuwa po kasi kahit na sa
mga ganyang bote po ay napapakinabangan po natin. Huwag po natin silang itapon. Kung talaga pong wala na tayong panggagamitan, pwede na po natin silang itapon. Pero kung mas maganda po na huwag muna nating itapon. Nung nasa bandar pa ho kami, may isang group na bababa ka lang sa plat o sa bahay mo, iipunin mo yung mga marirecycle na mga bagay, egg trays, water bottle, kahit na ano po na pwedeng i-recycle. Ayan, nabaliktad yung aking pagkalagay dahil sa pagmamadali kasi parang uulan po kasi. Ay minadali po namin. Nilagyan po ng mister ko ng takip doon sa taas. Kasi may kulang pa. Kaya dadagdagan pa namin. Kasi may mga nilagay ko na pong tanim dyan. Ayan. Doon sa baba po ay pechay, kangkong, at saka onion. Yan yung onion po ay kukunin ko lang yung dahon yan. Yung sibuyas po na yan. Hindi po siya dyan maglalaman. Kumbaga parang ano ko lang yan. Yung talbos lang ang kinukuha ko. Yan. Yan ay non-stop po yung onion leaves na yan. Habang tumutubo po siya, sige lang ang kuha. Masarap po yan yung bagong kuha mo. Ilagay mo sa mga soup. Yung mga noodles na may soup. Yan. Masarap po kahit yung mga lugaw, yan, arroz caldo, yan, masarap po ilagay sa ibabaw. Yan, gustong-gusto ng mga anak ko yung mga ganyan, yung may onion, nilalagay nila sa eggs, yan, masarap po yan, yung bagong pitas. Baba mo lang sa flat ninyo at mismo na sila ang kukuha, ilalagay sa truck at ibibenta po ng leader ng group nila, tapos ibibigay po sa mga charity. So parang napakasarap po tumulong sa tao sa panahon ng mga ganito. Tapos yung napagbibintahan po nila nito ay binibigay po nila sa mga charity. So nakakatulong po tayo sa mga nangangailangan po, kaya hindi po namin tinatapon yan. Mahilig po kasi kaming mag-ipon ng mga ganyan. Kung mayroon po kayong mga ganyan, sumali po kasi mga grupo na ganyan kasi kaysa naman po itapon natin, kung itapon po natin sayang din, kalat lang din po ang nangyayari. Dito na po nagtatapos ang aking video. Maraming salamat po. Sana nasiyahan po kayo sa aking video po sa araw na ito. At sa lahat po na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, maraming salamat po sa inyong suporta. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at sana manood po kayo sa susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye!